Kung may anime na mag-i-inspire ulit sa'yo na gawin ang mga bagay na gusto mo gawin noon, pero dahil simpleng tao lang tayo at kailangan lumangoy ayon sa agos ng buhay, ang anime na to siguro ang muling magpapaliyab ng passion mo. Mina, what's up? Napakaraming creative at talented na tao dito sa mundo. Pero hindi lahat nabibigyan ng recognition at appreciation. Dagdag mo na rin na may mga tao sa paligid na wala lang ang ambag tapos ang lakas pang mang-discourage. Mga abnormal, diba? Well, kung isa kang taong may passion project na pinagkakabalahan ngayon or hobbies na napilitan kang itigil dahil sa mga negative things na sinasabi ng ibang tao sa'yo. Feeling ko, makakarelate ka sa anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito ang Jellyfish Can't Swim in the Night, isang anime na lumabas nitong Spring 2024. Anime only, which means... Anyway, tungkol ito sa mga taong pinagtagpo dahil sa iisang salita. Salitang matamis pakinggan, masarap ang hawakan, pero minsan, kailangan bitiwan. Si Mahiro, also known as Yoru, ay isang artist or illustrator. Bata pa lang siya, hilig na niya ang pagdodrawing. Na-inspire siya, i-drawing ang isang jellyfish na nakita niya noon sa isang public aquarium. Then hindi nagtagal, nag-drawing siya ng isang makulay na jellyfish mural sa Shibuya District. Proud na proud si Mahiro sa mural na ginawa niya kaya balak niyang supresahin ang mga normie niyang kaibigan. But instead na humanga or magandahan, pinagtawanan nila ito at balak pang babuyin without them knowing na si Mahiro pala ang gumawa noon. Dahil sa mga narinig niya, hindi na siya nagkaroon ng lakas ng loob, ipaalam na siya ang gumawa noon. Ang experience na yon ang naging malaking factor para tumigil siya sa pagdodrawing. Sino bang hindi? Isipin mo, natuloy niyang mga kaibigan pero sila pa pala ang mga number one haters mo. Many years after, isang gabi, nadaan si Mahiro sa mural na ginawa niya. May street performer ang kumakanta doon at pinaskilan ng mga poster ang jellyfish mural na ginawa niya. Gusto niya sumigaw at magsabi ng masasamang words pero hindi confrontational na tao si Mahiro. Enter Kano. Ginawa niya ang hindi magawa ni Mahiro at yon ay ang punahin ng street performer. Isinigaw niya na huwag nitong babuyin ang mga artwork na paborito niya. Ang art na tinutukoy ni Kano ay ang jellyfish mural ni Mahiro. After some events, nalaman ni Mahiro na itong si Kano pala ay isang fan niya. By the way, si Kano or aka Nonoka ay isang dating member ng isang idol group. Pero kinailangan mag-quit dahil sa isang controversy. Ngayon, isa na siyang anonymous singer na may pangalan na Jelly. At nagko-cover ng mga kanta, then ina-upload ito sa YouTube gamit ang isang mukhang octopus na medyo pusit na icon. Dahil sa nagliliwanag na aura na nanggagaling kay Kano, na-inspire si Mahiro na muling pursue ang kanyang childhood dream. At yon ay maging isang illustrator. Ang isang jellyfish ay hindi kaya lumangoy, mag-isa at magliwanag ng sarili niya. Pero once nabigyan ito ng chance na mailawan o mabigyan ng deserve nitong spotlight, dito natin makikita ang totoong potensyal at ganda ng isang jellyfish. While watching this, I realized na ako rin pala ay isang jellyfish. Siguro, ikaw na nanonood ito ay isang jellyfish gaya ko. Baka pareho lang natin hinahanap ang taong magasilbing liwanag para muli tayong makalangoy sa nakalulunod at madilim na karagatan ng buhay. In my opinion, sobrang gaganda ng lineup ng Spring 2024. But I think this will be my absolute favorite. To be honest, I didn't expect this anime to hit this hard. Then nung nalaman ko pang director ng Eromanga Sensei ang mag-direct nito, and then may mga screenshot like this akong nakita sa social media, I thought I came for degeneracy, but went out with thoughts of, dear my younger self, sorry. So that's it, Mina. Nag-enjoy ka ba sa video? If oo, give me a thumbs up. May childhood dreams ka ba na kinalimutan mo na? Comment down below and subukan kong maging liwanag para sa'yo. With that, well, yun lang.